Ah, yung topic natin, itutuloy natin ngayon, paano ang tao maliligtas? Alam niyo, parte ng kaligtasan natin yung maging matyaga tayo sa ating sarili. Ang Diyos nga nagtsatsaga sa atin eh. Sometimes, ang lagi ko ngang nasasabi noon sa inyo, ang pagsunod sa Lord ay hindi sa nararamdaman. Okay? Ang pagsunod sa Diyos hindi yung sa kung ano yung nararamdaman natin o dahil sa gusto mong sumunod or ayaw, advantage mo na nandun yung kagustuhan eh. Pero yung kagustuhan, hindi siya laging consistent, lalo na kung gusto nating ma-feel. Yung gusto mong ma-feel na gusto mong sumunod sa Lord, hindi siya laging ganon. Even si Christ, nagkaroon siya ng battle sa kanyang sarili kung susundin ba niya yung will ng Ama o hindi. 'Di ba naalala niyo yung Gethsemane moment ni Christ? Lagi tayong merong ganon, Gethsemane moment. Ano ba yung Gethsemane moment natin? Yun yung area sa pagiging Kristiyano natin na kung saan ay nilalabanan mo yung kagustuhan ng laman, kasi yung kagustuhan ng laman laban sa kagustuhan ng espiritu. Tama? So, yun. Lolo. Yan. Okay. So, yung kagustuhan ng laman ay laban sa kagustuhan ng banal na espiritu. Kaya ang sabi ng Biblia, 'di ba? Napag-aralan na natin na hindi natin magagawa yung ating nais. Ano ba yung nais natin? Yung nais ng laman, kailangan mo talaga siyang supilin. Kasi kapag hindi natin yung ginawa, hindi mabibigyan ng daan yung kalooban ng Panginoon. Hindi natin pwedeng maramdaman ng sabay o mapagsabay yung kagustuhan ng laman at yung kagustuhan ng espiritu. Lagi tayong mamimili. At yun nga yung battle natin. Lagi tayong mamimili kung ano bang susundin natin. Yung espiritu ba o yung ating laman. Sabi ng Biblia sa Galatia chapter 5, verse 17. Galatia chapter 5, verse 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laban ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan Ayan. Sabi dito sa Galatia chapter 5, verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Yun. Tanggapin na natin ang katotohanan na hindi kailanman natin lagi magugustuhan ng sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos is not based on your feelings or desire, kundi based sa katotohanan na nalaman mo
nalaman mo, napag-aralan mo na dapat kang sumunod sa Diyos. It doesn't matter kung ito ay gusto mong gawin o hindi. What matter is, naiintindihan mo. Okay? Kasi ang sabi ng Biblia, ano ba yung dapat natin na maintindihan? Ang sabi ng Biblia, kapag ang tao sumusunod sa kanyang laman, ayon sa Roma chapter 8, verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ayun. Doon lang muna. Pansinin nyo, kapag namuhay tayo sa laman, walang mahalaga sa atin kundi yung mga bagay na ukol sa laman. Okay? Ngayon, yung ukol sa laman, yun yung mga bagay na labag naman sa Diyos. Halimbawa ng mga bagay na ukol sa laman ay yung nasa Galatia 5:19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ano yon? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, at walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. So naidugtong yung salitang at iba pang katulad nito dahil may mga kasalanan na nai-invent tayo over time. Okay? Kaya sinasabi na at iba pang katulad nito. So, napansin nyo, sa Roma chapter 8 verse 5, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang namumuhay sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kabaliktaran naman yung pamumuhay sa Espiritu. Pakituloy na nga. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ayon. Dito naman kabaliktaran. Ang namumuhay sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Sa makatuwid, nakadepende sa atin kung ano yung pipiliin natin. Kapag pinili mo yung laman, mapapahalagahan mo yung bagay tukol sa laman. Kapag pinili mo naman yung spiritual, mapapahalagahan mo yung mga bagay na patungkol sa spiritual. So, it's a matter of choice eh. Choice po kasi yan eh. Okay? Kagaya ng sabi ko din kanina sa mga taga-Baras, hindi kami sumusunod sa Lord dahil gusto namin. Ako personally, hindi naman laging gusto mong magturo, hindi naman laging gusto mong gawin yung mga bagay na to. Ang totoo niyan, sa laman, ayaw talaga. Siguro, advantage na lang sa akin na talagang tinanggap ko na yung katotohanan na never kong magugustuhan ang mga bagay na espiritual. So, kung ginagawa ko man to, dahil alam ko na dito ako tinawag, ito yung pinapagawa ng Lord, iniisip ko na lang na accountable ako sa Diyos, haharap ako sa Kanya isang araw, at ipagsusulit ko lahat ng ginawa ko. Kumbaga, yun na lang yung iniisip ko sa akin eh. At lagi kong pinapanalangin sa Lord, hindi nawawala sa panalangin ko yung kagaya ng panalangin ng Panginoong Hesus. Lagi kong sinasabi sa Kanya na, Lord, sana hindi mangibabaw yung mga nararamdaman ko na kung minsan parang ayaw ko na, parang gusto ko nang tumigil. Lagi kong pinagpipray na sana lagi mangibabaw yung Kanyang kalooban. Ayan. Kasi lagi tayong prone na tumigil, lagi tayong prone na mag-stop, maglaylo, or tuluyang tumigil talaga sa mga ginagawa natin. Kaya nga, dahil dun, dapat nating kilalanin ang biyaya ng Diyos eh. Dahil lang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo maaring makapagpatuloy. Okay? So kaya, ang sabi ng Biblia, ang magagawa lang talaga natin ay ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Okay? Yan ang sabi ni Pedro. Sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse 19. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos
ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ayon, sabi ng Biblia, no? Dapat magtiwala tayo doon sa lumikha sa atin. Okay? At magpatuloy tayo. Kumbaga, wag tayong titigil. Ano lang, patuloy lang tayo. Wag nating itigil. Tuloy-tuloy lang. Pagkatiwala natin sa Diyos, kahit ayaw natin, isipin na lang natin si Jonas. 'Di ba? Ako, kung may isang karakter sa Bible na i-relate ko sa aking sarili, personally, si Jonas talaga eh. Kasi nakikita ko kay Jonas yung kawalang kagustuhan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And yet, at the end of the day, nasunod pa rin niya. Kahit hindi niya gustong gawin. Nasunod pa rin niya. Kaya nga lang, kailangan lang dumaan muna siya sa mga 3 araw siya doon sa tiyan ng isda. Hindi siya niluwa hanggat hindi siya sumusuko. Hanggat hindi niya sinusuko yung kanyang sarili. 'Di ba? Nabasa niyo ba yon? Napanalangin siya eh. Hanggat hindi siya nananalangin, hanggat hindi siya tumatawag sa Diyos, hindi siya niluwa ng isda. Sometimes ganun tayo eh. Minsan nandun yung pakiramdam natin na parang ayaw natin. Kaya kung minsan, nilalagay tayo ng Diyos doon sa parang kagaya ng kay Jonah. Meron tayong kanya-kanyang isda. May pagkakataon kang mag-rethink, may pagkakataon kang magbulay-bulay sa iyong sarili na gagawin mo ba o hindi at kailan mo talaga isusuko yung iyong buong buhay sa Diyos. Kaya tama ang sabi ng Panginoong Hesus eh. Ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 8, ang sino mang nais sumunod sa akin ay, ano yung number 1? Limutin ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus, tsaka siya sumunod sa akin. So doon natin makikita na ang pagsunod sa Diyos ay hindi yung kagaya ng iniisip ng iba na napakadali. Actually, mahirap ang pagsunod sa Diyos. Kasi ang hunang-hunang maging struggle mo dyan, yung sarili mo. Okay? So, ang mahalaga sa atin, nagpapatuloy tayo, at mas matimbang dapat sa atin yung naiintindihan natin kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin ngayon. Okay? Kaysa doon sa nararamdaman natin. Kasi sa pag-oobserba ko, mas tumatagal yung isang Kristiyano sa ginagawa niya dahil malinaw sa kanya na purpose niya yon, kaysa sa isang Kristiyano na ang basihan niya sa pagsunod sa Diyos is yung kagustuhan niya. Pagka nawala yung kagustuhan, nawawala din siya. Kasi nga, ang nagiging batayan niya, yung nafe-feel niya. Hanggat nafe-feel niyang sumunod, susunod siya. Pero kapag hindi na niya feel sumunod, hindi na rin siya susunod. Kasi nga, hindi niya naiintindihan na hindi mo pwedeng pagbatayan yung nararamdaman mo sa pagsunod sa Diyos. It's always a choice. Nasa sa atin. Siyempre, kailangan natin ipanalangin ng isa't isa dahil lahat tayo ay dumadaan sa ganyang struggle. Meron tayo kanya-kanyang Getsemani. Ipanalo mo sa panalangin lang. 'Di ba? Idaan mo sa panalangin. Meron tayong kanya-kanyang isda na pinapadala ang Diyos. Ibig sabihin, you have this chance na mag-isip until na mag-surrender ka. 'Di ba? Hanggang sa sumuko ka. Minsan, kailangan natin makipag-wrestle, kagaya ni Jacob. Okay? Until na mabalian ka o mapilayan ka para hindi ka umasa sa sarili mong lakas. 'Di ba? Sometimes ganun eh. Meron talaga tayong kanya-kanyang ganyan. Iba yung senaryo ni Jacob, iba yung senaryo ni Jonas, iba yung senaryo ni Jesus. Pero makikita nyo yung pattern, talagang may struggle. Hindi pwedeng wala. Si Jacob, play safe siya eh. Nung na-encounter talaga niya ang Panginoon at totally nagbago siya, naging matapang siya bigla eh. Tingnan nyo yung mga nagagawa kapag napagtagumpayan natin. Yung mga struggle natin sa laman. Okay? So, parte ng kaligtasan natin yan. At isa yan sa mga magiging batayan kung talagang tayo ay maliligtas o hindi. Hindi basihan yung ating nararamdaman, kundi yung katotohanan. Okay? Dahil naiintindihan mo ang katotohanan, yung natutunan mo sa Biblia, gagawin mo ang lahat sa iyong makakaya
upang para masunod mo ito at hindi mo matisod ang kalooban ng Diyos. Okay? Ayon sa Juan, basahin natin yung John chapter 1 verse 12. Okay? So tatapusin na natin tong topic natin, yung pagiging anak ng Diyos. Paano ba maging tunay na anak ng Diyos? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayan. So sabi ng Biblia, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan o binigyan niya ng karapatan na rights na maging anak ng Diyos. So para maging anak ng Diyos, dalawang bagay ang nasabi sa talata na dapat nating gawin. Una, tanggapin natin ng Panginoong Hesus. Pangalawa, sumampalataya tayo sa Kanya. So ang tanong lang, paano ba tinatanggap si Kristo at paano siya sinasampalatayanan? Okay? So paano ba natin siya tinatanggap at paano ba natin siya sinasampalatayanan? So unahin natin sa pagtanggap. Okay? So pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. So kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin, tinatanggap mo siya as Lord. Okay? Tinatanggap mo siya as Lord. Maraming tao tinitingnan ng Panginoon as sugar daddy. Ibig ko sabihin parang ang tingin lang nila sa Panginoon is ma-provide yung kanilang needs. Okay? Hanggang dun lang yung kanilang percept sa Panginoon. Okay? Na kung minsan nadidiscourage o nadidismaya yung iba kapag sila'y nagsusumikap sa kanilang pananampalataya tapos hindi nangyayari na yung buhay nila ay gumagaan, halimbawa, no? At nagko-compare sila ng kanilang buhay sa ibang mga tao. Okay? Nadidiscourage sila, pinanghihinaan sila at nawawalan sila ng gana na ipagpatuloy yung kanilang pagiging maka-Diyos o yung kanilang pinapaniwalaan sa Diyos. Okay? Kasi nga, nandun sila sa kababawan ng kanilang pag-iisip pagdating sa Panginoon. Pero ang pagtanggap sa Panginoon o ang pagtanggap kay Kristo ay bilang Panginoon. Ayon sa Colossus chapter 2 verse 6. Colossus chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Ayon. Sabi ng Biblia, no? Tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon. Okay? Bakit Panginoon? Si Pablo kasi pinapakilala si Kristo as Lord. Okay? Pinapakilala niya si Kristo sa mga tinuturuan niya as Lord. According sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Pakinggan natin to. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 8:6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. 1 Corinthians? Romans 2. Sa 1 Corinthians 8:6. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo. Okay. So, ang sabi ni Pablo, sabi ko kanina, ini-introduce ni Paul si Jesus as Lord o Panginoon. Okay? Bakit? Kasi sa Griego, sa Greek, ang salitang Lord, ang ibig sabihin ay supreme authority. Supreme in authority. Okay? Sa lahat ng may authority, si Christ, according kay Paul, ang pinaka may authority sa lahat ng may authority. Doon galing yung salitang King of Kings and Lord of Lords. Okay? So, ibig lang sabihin, sa lahat ng authority
na kung saan tayo ay nagsasabit, halimbawa sa authority ng nanay mo, authority ng tatay mo, higit dun yung authority ni Kristo. If you really accept Christ as your Lord, kaya mong, magagawa mong hindi magpasakop sa iba para lang magpasakop kay Kristo. Ganon ang pagtanggap kay Kristo. Supreme in authority. Okay? Dahil si Kristo, may sinasabi siya na dapat nating sundin na higit sa sinasabi ng sino mang may authority sa buhay natin. Kaya nga, no wonder kung bakit ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 10, meron siyang sinasabing ganito sa atin. Sa Matthew chapter 10, verse 37 hanggang 38. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpasan ng kanyang krus at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi tayo karapat-dapat kay Kristo kahit na sabihin pa natin na, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Hindi yun nadadaan sa simpleng salita. Nadadaan yon sa pagkilala sa kanyang authority. Yung supreme in authority. Dito nagfo-fall yung iba. Kung bakit hindi nila nararanasan yun talagang pagbabago sa kanilang life dahil mali yung pagtanggap nila sa Panginoon. They think tinanggap na nila ang Panginoon dahil sinabi nila, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pero pagka may nagsalita sa Kanya, higit pa yung authority ng tao kaysa sa Kanya, maling pagtanggap yon. Ang totoong pagtanggap sa Panginoon, kikilalanin mo yung Kanyang supreme authority. Even in your family, mas higit ang authority ni Christ. Kaya nga sabi ko sa isang kabataan natin, hanggang kailan kakayang mag-suffer na maaring magulat o maaring magalit ang nanay mo sa iyo, ang tatay mo sa iyo, o ang family mo sa iyo dahil mas pinili mong sumunod kay Christ. Ngayon nagagawa mo. The question is hanggang kailan? Hanggang kailan mo kikilalanin yung authority ni Christ? Kasi kung talagang tinatanggap natin ng Panginoon, tinatanggap natin siya as Lord. At yung salitang Lord, hindi yung simpleng word. Sa Greek, yun ay supreme in authority. Sa lahat ng may kapangyarihan, mas higit yung kapangyarihan ni Kristo. Sa lahat ng merong authority, mas higit yung authority ni Kristo. So that ang challenge sa atin, kung talagang tinatanggap natin ng Panginoon sa buhay natin, tinatanggap mo siya as Lord. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap at manalig sa Kanya, ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagtanggap sa Panginoon? Ang ibig sabihin nun, tinatanggap mo siya bilang supreme in authority. Okay? So wag tayo matakot kahit na ang maging kapalit nito ay makaaway tayo ng mundo. Doon naman talaga papunta yun eh. 'Di ba? Sabi na nga ng Panginoon sa atin, huwag na nating ikagulat ito. Kapag nagsimula tayong sumunod sa Kanya, kapopuotan tayo ng sanlibutan. Bakit? Paano hindi sila mapopuot sa iyo? Mas sinusunod mo si Kristo kaysa sa kanila. 'Di ba? Sa palagay nyo, ano pa kaya dahilan para mapuot sila sa atin? 'Di ba? Na logical sa atin. 'Di ba? Dahil hindi natin sila sinusunod. Ang sabi nga nila Juan at ni Silas, ang sabi nila nung sila'y nahuli, we would rather obey God than men. Sabi nila. Yung ba ay simple? Sa palagay nyo, simpleng gawain ba yun? Di ba hindi? Ang bigat kaya nun. Di ba? Pero anong pipiliin natin? Kasi ang pinapag-usapan natin dito, paano tayo maliligtas eh. Para ka maligtas, dapat maging tunay kang anak ng Diyos. So para maging tunay kang anak ng Diyos, tanggapin mo si Kristo. Paano yung pagtanggap sa Kanya? Tanggapin mo siya bilang Panginoon. Supreme in authority. Okay, nakuha po niyo yun? Pangalawa,
paano natin tinatanggap ang Panginoon? Okay? Pagtanggap kay Kristo bilang salita ng Diyos. Okay? Basahin natin yung John chapter 1, verse 1. Nang pasimulay, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ayun. So, tingnan nyo, no? Yung sinasabing sa pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy dyan ay si Kristo. So, para mabilis tayo, no? Si Kristo ang tinutukoy dyan. Bakit? Kasi yung salita na yan, nagkatawan tao. Sa Father, sa Son, at sa Holy Spirit, sino ba doon yung nagkatawan tao? Di ba yung Son? So malinaw, ang tinutukoy dyan, yung Son. Yung Son, yung anak, siya yung salita na nagkatawan tao. Anong ibig niyong sabihin? Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Alam nyo kasi si Kristo, ang isa sa pangalan niya, salita ng Diyos. Okay? Pangalan din niya yon. Sa Biblia, ang Diyos maraming pangalan. At isa sa mga pangalan ng Diyos ay salita ng Diyos. According sa Revelation, basahin natin yung Revelation chapter 19, verse 20. Revelation 19, verse 20. Ay, 19:13 pala. Hindi 20, 19:13. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Ayun, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Sino ba yon? Si Kristo yon. 'Di ba? Tumutukoy diyan yung kanyang pagkatubos sa sanlibutan. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sa Greek, yung sinasabing word, ang isang katumbas nito na word is message. Sa makatuwid, ganito yan. Si Christ ang spokesperson ng Ama. Kaya siya yung salita. He is the very message of the Father. Kaya ang sabi sa Hebrew chapter 1 verse 1, noong una nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga patriarka. Pero ngayon, sa huling panahon, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo. Kaya si Kristo, hindi mo pwedeng ihiwalay sa kanya yung sinasabi niya. So, ito yung isa sa nabibigo ang marami sa pagtanggap. Ang sabi kasi, tanggapin mo ang Panginoon. Paano yon? Tanggapin mo yung kanyang salita dahil dumating siya para ihatid yung mensahe ng Ama. Marami, tinatanggap si Kristo, pero nire-reject yung kanyang mga salita. Diba? Maraming mga tao na they think, inaccept na nila si Christ, pero hindi nila matanggap yung mga turo ni Kristo. Isang halimbawa sa Biblia na-struggle. Na-struggle silang tanggapin ang turo ng Panginoong Hesus. Sa John chapter 6, verse 60 hanggang 63. Narinig ito ng kanyang mga alagad, at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung nakita ninyong umakyat ang tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay." Ayun. Ang sabi ni Jesus, yung mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu yon. Yun yung nagbibigay ng buhay. And yet, ano ang response ng mga tao? Ang sabi nila, abay napakabigat ng pananalitang ito. Sinong makakatanggap nito? Pwede ba talaga na matanggap mo ang Panginoon without accepting His Word? Imposible yun. Kasi siya yung Word. He is the very Word na nagkatawang tao.
So kung tinatanggap mo siya, tatanggapin mo yung kanyang mga salita. Amen? So dito nagfo-fall din yung mga marami. Hirap yung iba na tanggapin ang turo ng Panginoong Yesus. Tama? Pero madali sa kanilang kilalanin kung sino siya. Okay? So, kasi etong mga nagsalita na yung sabi nila, napakahirap tanggapin ang pananalitang ito. Sinong nagsabi nun? Yung tumawid sa ilog dahil nakaranas siya ng himala. Ibig sabihin, tumawid siya sa ilog, nag-effort sila dahil nakilala nila ang Panginoong Yesus na siya talaga yung anak ng Diyos. Okay? So, sila yung pinakain ni Kristo ng tinapay at isda. Sila yung kasama sa 5,000 lalaki na ginawa ni Kristo ng himala. At tuwan-tuwa sila na sumusunod sila kay Jesus. But the hard part, yung hard part ng pagsunod sa Panginoon is yung accepting His teaching. Accepting His word. Sa makatuwid, itong mga tao na to, nag-fail sila na tanggapin ng Panginoon. Kasi ang sabi ni Kristo, dahil ba dyan ay tatalikuran niyo ako? Tama? Ang hindi pagtanggap sa salita ng Panginoon ay hindi pagtanggap sa Kanya. Ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap sa Kanya mga tinuturo. Kaya nga sabi ko noon sa inyo, yung sinasabi ng Juan 1:12, hindi yun isang simpleng salita. Natanggapin mo ang Panginoon. Paano yun? Kailangan malaman natin, una, tanggapin mo siya bilang Panginoon. Pangalawa, tanggapin mo siya bilang salita ng Diyos. Kaya, mahahatulan yung mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. At yung salita na yan ay si Kristo. Ayon sa Juan, sa John chapter 12, verse 48. John chapter 12, verse 48. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin. At sa aking mga salita, ang salitang ipinapahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ayun. Dito sa aking version, ganito ang sabi. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita ay mayroong hahatol sa kanya. Ano yon? Ang salita na aking sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. So kaya kung tayo, hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos matapos sa atin itong narinig, yun din yung salita na hahatol sa atin. Okay? Ang pagtanggap sa Panginoon, tandaan natin, o kay Kristo, ay pagtanggap sa kanyang aral. Okay? Sapagkat sinabi din niya sa Mateo 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa nagsugo sa akin. Bakit ba sila tatanggapin? Ayon sa Roma chapter 10 verse 8, dahil sinugo sila para mangaral. Okay? Ang sabi nga ng Roma, ito na lang yung basahin natin. Yung Roma 10 verse 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa inyo ang mensahe, nasa inyong bibig at nasa inyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Ayun. So sabi ng mga apostol, ang mensahe ng Diyos ay malapit sa inyong bibig at malapit sa inyong puso. Ito ay walang iba kundi yung pananampalatayang ipinangaral namin. Yung nangangaral, sinugo ng Panginoon. Ayon sa Mateo 10:40, ang sabi ng Panginoon, kapag yung sinugo niya na nangangaral ng magandang balita, ay tinanggap ng mga tao, tinanggap na rin niya ang Panginoon. Ang linaw, di ba? Ang sino man tumanggap sa inyo, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga halagad, ang sino man tumanggap sa inyo, ay tumatanggap sa akin. At ang sino man tumanggap sa akin, ang sabi niya, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Walang iba kundi yung Ama. Okay? Kaya tayo, halimbawa, pinapangaral nyo ang salita ng Panginoon kahit sa mga simpleng sharing lang, tinanggap ng kausap nyo. Alam nyo, pagtiwalaan nyo na yun, tinanggap niya si Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo,
hindi dinadaan yung sa nakasanayan natin na, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko, bla bla bla, ganon. In Jesus' name, Amen. So, hindi ganon ang sinabi ng Biblia, kundi pagtanggap sa aral at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon. Okay? So, punta tayo sa pagsampalataya. Paano ba natin sinasampalatayanan ng Panginoon? Okay? So, pagsampalataya sa Kanya. Ayon sa Roma, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Ano ba yung sasampalatayanan natin? Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itunuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ayon. Ano yung sasampalatayanan natin? Yung magandang balita. Yung turo ng Panginoon din. Kasi 'di ba, ayon sa pinapag-aralan natin sa Luke 16:16, si Kristo ang nag-introduce ng gospel kapag sinampalatayanan mo yon, panggagalingan yon ng kung paano ka magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang gospel, sabi nila, ano ba ang laman ng gospel? Ang laman ng gospel, simple lang. Paano ka maituturing ng Diyos na matuwid? Kapag sinunod mo yon, maituturing kang matuwid ng Diyos. Yun ang laman ng gospel. Kaya nga kailangan pag-aralan yun Yun yung kabuuan ng teaching ng Panginoong Yesus. Okay? Dahil tinuturo sa gospel kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa kanyang paningin. Hindi sa paningin natin. Kasi tayo maaring sa paningin natin, madaling sabihin na pagka nakita mo yung tao, nagsimba, sa yung paningin, matuwid na yun Di ba? Pagka nakita mo yung tao, present sa mga Bible study, araw-araw nandun, maaari mong sabihin, itong tao na to, marahil napakatuwid nitong tao. Di ba? Pero, ang pinagbabatayan natin dito, hindi yung pananaw natin at yung paningin natin, kundi yung paningin ng Panginoon. Kasi siya ang magkikredit sa atin ng katuwiran, hindi naman yung tao, hindi naman yung kapwa mo na panisita sa'yo. Diba? So kaya dito pumapasok yung kailangan, pag-aralan natin ang gospel at ano man ang natutunan natin sa gospel, ay panindigan natin. Kailangan ba ng paninindigan dito? Yes. Kasi kung sasampalataya tayo sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, dapat wag nating bitawan yung mga natutunan natin. Wag nating, kumbaga, higpitan natin ng kapit sa mga natutunan natin. Dahil kung hindi, baka masayang yung ating pananampalataya. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 2. Ito ang sabi diyan. Mga kapatid, ngayong ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Ayon. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Ano mang bagay na natutunan natin sa gospel na sinasabi natin na sinasampalatayanan natin, kung talagang sinasampalatayanan mo yung natutunan mo, naninindigan ka ron. Kasi yung paninindigan mo, yun yung katumbas na pinangahawakan mong mabuti, yung gospel teaching. Okay? So, ang gospel teaching ay katuruan ni Kristo na papaniwalaan mo dahil naniniwala ka na kapag ito'y in-apply mo sa buhay mo, ituturing ka ng Panginoon na matuwid sa kanyang paningin. Okay? So, yun yung sasampalatayanan natin. Nung sinabi ng Biblia, ang sino man tumanggap at manalig, yung salitang manalig doon, pagsampalataya din yun ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Para ka maging anak ng Diyos, kailangan sampalatayanan mo, panaligan mo, yung turo ni Kristo, yung gospel teaching. Ang problema sa iba
sumasampalataya kay Kristo, pero nagfe-fail panghawakan yung turo ni Kristo. Yan ang nagiging problema. So, pangalawa, na ating sasampalatayanan. Okay? So, yung una, yung turo sa magandang balita. Pangalawa, yung sinasabi ng Roma. Yan. Roma 1 verse 4. Sa Roma 1 verse 4. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ayun. So, pinapatunayan ika ng Biblia ng banal na Espiritu na nagbibigay tibay yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus, na yung kanyang mga tinuro, yung kanyang mga ginawa ay totoo at dapat panaligan. Okay? So, mahalaga yung pagkabuhay ng Panginoon dahil yan yung magka-cancel sa lahat ng mga duda natin sa lahat ng kanyang mga tinuro. Okay? Alam niyo naman sa mundong ito, maraming magagaling na tagapagturo. May mga tao na tinuturing lang si Kristo na parang ka-level lang nila Buddha, na nila yung mga pilosopo na mga tao, ay ba yung tawag doon? Yung mga matatalinong tao, parang nile-level nila si Jesus doon. Pero alam niyo, sa lahat ng mga nagtuturo patungkol sa moral at sa life, si Jesus lang yung muling nabuhay eh. 'Di ba? Yung pagkabuhay niya, yun yung nagbibigay ng pagkakaiba sa lahat ng mga nagturo. 'Di ba? Sabi nga nung isang nagtuturo, sabi niya doon sa isang kadebate niya, o sige, papakinggan ko lahat ng mga sinasabi mo. Pagka nakita kitang namatay at muling nabuhay, maniniwala ako sa mga sinasabi mo, sa mga tinuturo mo. So, ganun niya sinabi kasi tinatanong siya kung bakit sobrang bilib niya kay Kristo, bakit dinedepensahan niya si Jesus. Sabi niya, kasi sa lahat ng mga nagtuturo, siya lang yung nabuhay eh. At yung kanyang pagkabuhay, yun yung nag-cancel ng lahat ng mga maaari mong pagdudahan sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Dahil ang kanyang pangako, kapag sinunod mo yung kanyang mga sinasabi, mabubuhay ka rin kagaya niya. Kaya sa atin, yun yung motivation natin kung bakit kahit hindi mo pa naiintindihan yung turo ni Kristo, pero nauuna yung pagsunod, abay, mararanasan mo rin yung kanyang pagkabuhay. Dahil yung kanyang sinabi, nakakabuhay yun. 'Di ba? Yung kanyang mga tinuturo, magkokos yun sa atin para tayo ay mabuhay na muli. So, mahalaga yung pagkabuhay ng Panginoon dahil ito yung nagka-cancel sa lahat ng mga maaari mong maging duda sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Okay? Dahil siya ay nabuhay na muli. Sabi ng 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 15:14, 1 Corinthians 15 verse 14, sinasabi rin dito yung isang bagay patungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ayun. So, ang sabi ni Pablo, kung hindi siya muling nabuhay, etong ginagawa natin, wala tong useless, kumbaga in vain. Tama? Wala tong silbi, wala tong kwenta. Ang bagay na magiging dahilan natin kung bakit tayo nagpapatuloy, dahil ito yung aral na nagbibigay ng buhay. 'Di ba? Kaya para sa atin, worth it upuan, worth it pakinggan, worth it siyang paglaanan ng oras, worth it siyang aralin, worth it siyang yung magsunog ng kilay dito sa salita ng Diyos. 'Di ba? May kilay naman siya. Ba't tinignan? Kasi yung iba nag-drawing na lang ng kilay no? Literal na nagsunog ng kilay, nawala yung kilay. Ganon.
Ibig lang sabihin yung nagsisipag ka sa pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos, sobrang worth it nun. Yan yung isang bagay na sa buhay mo, hindi mo talaga i-regret. Marahil sa ngayon, hindi pa natin nararanasan yung bunga ng pag-aaral natin. But someday, di ba? Someday, makikita natin yung sinasabi ng Biblia na yung turo at aral ng Panginoong Hesus ay nakakabuhay. Mabubuhay tayong lahat. Mamamatay yung katawan natin, pero patuloy na mabubuhay ang ating espiritu hanggang sa makapiling natin ng Panginoon. Yan yung epekto netong ginagawa natin. At naniniwala tayo doon dahil na umpisahan na ng Panginoong Hesus. Naumpisahan na niya. At according sa promise niya, lahat ng sumusunod sa Kanya, lahat ng naniniwala sa Kanya, matutulad sa Kanyang pagkabuhay. At yun yung bagay ngayon na na-excite tayong gawin. Diba? Kung po pwede lang, ngayon na maranasan, sana ngayon na eh. Kasi bukas, makalawa, pwede tayong mabigo, pwede tayong matisod, pwede tayong mawala. O, ang dami pwede mangyari na nakakatreten sa ating pananampalataya. Ang dami pwede mangyari. Diba? Pero may pagtitiwala tayo sa Diyos. Okay? So, pananampalataya mula sa pagkabuhay ng Panginoon. So, yung una, pananampalataya sa aral ng Panginoon. Pangalawa, pananampalataya sa kanyang pagkabuhay. At sa huli, pananampalataya sa kanyang pangako. Ayan. So kaya sabi ko sa inyo, hindi ito simpleng pananampalataya lang sa kanya. Ito'y sasampalataya ka sa kanyang tinuturo. Sasampalataya ka sa kanyang pagkabuhay. Sasampalataya ka sa kanyang mga pangako. Ayon sa Hebrew 11 verse 1. Ayan, dalawang bagay ang makikita natin dito. Hebrew 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayon, dalawang bagay. Ang pananampalataya, number 1, ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. O sa English ay things hoped for, according sa King James Version. Pangalawa, sa mga bagay na hindi nakikita. Things not seen. Yan, mga bagay na hindi nakikita. Okay? Yung bagay na inaasahan at bagay na hindi nakikita. Ano ba yung bagay na ating inaasahan? At ano ba yung bagay na hanggang ngayon, up to now, hindi pa natin nakikita? Okay? Sabi ng Biblia sa Titus, chapter 2, verse 14. Yan, dito sinabi yung bagay na ating inaasahan. Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Chapter 2, 14. 2:14. 2:14. Sa akin kasi ganito ang sabi, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asang ito, wala nang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Sa 13. 13. Sige, pakibasa mo. Oo nga, 13 mga. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayun. Yun yung bagay na ating inaasahan. So, bakit inaasahan? Okay? Kasi, sinabi sa'yo kung ano yun eh. So, dahil sinabi sa'yo kung ano yun, hinihintay mo tuloy. Umaasa ka. So, yun yung pananampalataya. Pananampalataya sa mga bagay na ating inaasahan. Alam niyo sa buhay natin, isa lang naman ang inaasahan natin eh. Hindi yung magkaroon tayo ng mga material dito sa mundo dahil sa pananampalataya natin. Kundi yung makita natin, yung maluwalhating pagdating ng Panginoon. Yan talaga yung bagay na ating inaasahan. Kaya tayo man mauna, ibig sabihin mauna, ikamatay natin itong pananampalataya natin, bubuhayin naman tayo muli, di ba? Mariresurrect tayo. O kung abutan man tayo ng Panginoon, mga buhay tayo, anong mangyayari sa atin? Hindi tayo mariresurrect.
anong gagawin sa atin? Ira-rapture tayo. Doon natin mararanasan yung tinatawag na rapture o yung pag-agaw. Di ba? Yung pag-agaw. So, yung mga ira-rapture, yung mga aabotang buhay. Yung mga namatay muna bago dumating ang Panginoon, sila yung bubuhaying muli. Okay? So, kaya dalawang bagay yung mangyayari sa pagdating ng Panginoon. May pagkabuhay at may pag-agaw. At yun yung bagay na ating inaasahan kasi imimit tayo doon sa halapaap according sa promise and then sabay-sabay tayong bababa sa lupa para samahan ng Panginoon sa paghahari niya ng 1,000 taon dito sa mundo. Di ba? Isang bagay yun na kahanga-hanga. Excited. Alam nyo, lagi kong pinagpipray sa Lord, sana lagi kong maging excitement yun. Kasi hanggang ngayon, ang bagay na parang, ito sa akin lang to, kung may bagay na parang kinalulungkot ko ngayon sa mga Kristiyano, is yung, ang inaasahan nila is, Panginoon, pagpalain mo kami, bigyan mo kaming bahay, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganyan. Hanggang doon lang ba yung kanilang hope? Hanggang doon lang yung kanilang pag-asa sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay nandito lang sa mundong ito o hanggang dito lang, o tayo na raw ang pinakakawawang tao sa mundo. Di ba? So yan ang sabi. Higit pa nga doon yung ino-offer sa atin ng Panginoon . Ang ino-offer sa atin ng Panginoon, yung makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. May panahon kasi na luluwalhatiin ng mundo ang Panginoong Yesus. Kailan yon? Sa kanyang pagbabalik sa paghahari niya sa mundo ng 1,000 taon. Yun yung panahon, 1,000 taon yun. Luluwalhatiin si Kristo. Kung tayo papalarin sa biyaya ng Diyos, kasama tayo dun. Di ba? May ko-compare mo ba yun sa buhay mo ngayon dito sa mundo? Di ba? Kaya nga tayo, hindi mo man matupad yung pangarap mo rito sa mundo, wag nang sasama ang loob mo. Yan mo na yun. Di ba? Importante, yung hindi natupad dahil tamad ka. Yun naman yung pangit na doon. Yung dahil ang tamad-tamad natin na tao. Di ba, ang tamad na tao, wala namang nararating yan . Hanggang duyan siguro. Upuan, higaan. Ayun. Ang sabi ng Biblia, halatang-halata mo yung taon tamad . Paano raw? Pag kumuha ng kutsara, pati pagsubo sa kanya, tinatamad. Pati pagkain na lang sa kanyang sarili, tinatamad pa. Di ba? Magluto ka ng kanton. Siya naman din ang kakain. Di ba? Magluto kang itlog, papaluto pa sa iba. O di ba pagkatamad-tamad? Siya lang din naman yung kakain. Buti sana kung iba yung kakain. Ganon yung tamad. Kahit sa kanyang sarili, ayaw gumawa ng mabuti. Ganon yung taong tamad. So, kung ganon yung dahilan kung bakit napakalugmak natin dito sa mundong ito, talagang kabayaran yun ng katamaran natin. Pero yung hindi ka naman tamad, ginawa mo naman, mabuti ka naman tao, nagpaka-Diyos ka naman, sinipagan mo naman sa bagay na banal, and yet talagang hanggang dito lang, wala ka ng kasalanan doon. Di ba? Kasi, kasalanan kasi ng mga nung mga mahirap na yumaman. Nagkaroon sila ng doktrinang pinanghahawakan ngayon ng mga taong gusto rin humangat sa buhay. Ano yon? Kung mahirap ka, namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Di ba? Nagbibigay tuloy sila ng impression na ang kahirapan, masama. Di ba? Parang kasalanan mo na. Pero hindi ganon. But, ang punto natin dito, yung pananampalataya natin, hindi hanggang dito lang sa mundo na ibigay ng Lord yung mga wini-wish natin. Hindi lang ganon. Yun, higit pa doon ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung kaluwalhatian niya, makabahagi tayo doon. Ako, talagang kung sa panalangin, pinagpe-pray ko talaga na ini-imagine ko kasi lagi. Ini-imagine ko lagi yung senaryo ng 1,000 taon. Pero 1,000 taon yun. Di ba? 1,000 taon yun. Ang tanong ko lang doon, magsa-celebrate pa kayo tayo ng birthday doon? Siguro magsasawa ka doon, puro birthday. 1,000 taon. Kasi doon, hindi ka naman pinanganak . Binaba ka, galing kang alapaap. Galing kang ulap. Bumaba,
bumaba ka kasama si Kristo at namumuhay dito ng 1,000 taon, kasamang naghahari at humahatol sa sanlibutan. Diba? Ako gustong-gusto ko makasama doon. Sana makasama. O kaya may pagsusumikap tayo. Diba? O may pagsusumikap tayo. Kaya dito nagsusumikap tayo for your future, pero mas maganda yun yung mas pagsumikapan natin. Yung 1,000 taon na yun. 1,000 taon yun. Di ka magkakasakit doon. Di ka magugutom doon. At doon, perfect ang kalagayan mo doon. Kasi yung katawan mo doon, binago na ng Panginoon eh. Hindi yung physical na katawan. Yun ay glorified body. Okay? So yan. Yan yung bagay na ating inaasahan. Yung bagay naman na ating hindi nakikita. Yung sinasabi ng 1 Corinthians 2 verse 9. Diba? Alam niyo naman to, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Tinutukoy dito yung ating kalagayan. Hindi natin alam kung anong itsura nun. Hindi natin alam kung gaano ka-majestic. Basta ang alam lang natin, yun ay bagay na talagang hindi maikukumpara sa anumang nakita mo rito sa mundo. Hindi yun maikukumpara. May nagtanong ano na ba yung pinakamagandang bagay na nakita mo rito sa earth? Sabi niya, siya. Yun lang. Sabi nung iba, yung mga building sa ibang bansa, ganon, yung pinakamalaking mall, pinakamalaking gusali, di ba? Pagdating nung sinasabi ng Panginoon, yung sa John 14 verse 1, pagdating nun, hindi yun maikukumpara sa anumang bagay na nakita mo rito sa lupa. Okay? So kaya, yun yung bagay na excited tayo. Amen? Yun yung bagay na sana hindi mawala sa konteksto ng ating pananalangin. Okay? Kaya gusto natin maging tunay na anak ng Diyos, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Ano pa yon? Bilang Panginoon at bilang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipaghiwala yon. Tatanggapin mo siya bilang Panginoon, meaning supreme in authority, at salita ng Diyos, yung kanyang mga aral. At sasampalatayanan mo yung kanyang pagkabuhay, yung kanyang aral, at yung kanyang mga pangako. Yan. So, sa panghuli, ayan, ito saglit lang to. Paano tayo tiyak na maliligtas? Ito, challenge na to sa atin. Kumbaga, conclusion. Paano tayo tiyak na maliligtas? So, 3 linggo na natin pinapag-usapan to. Ang pagsunod sa Diyos, tandaan nyo po, ay pagbibigay ng katiyakan sa ating kaligtasan. Kung meron mang essential ang kaligtasan natin, yun ay walang iba kundi ang pagsunod. Kaya masasabi natin na parte ng kaligtasan natin ang pagsunod. Okay? Parte ng kaligtasan natin ang pagsunod. Ang hindi pagsunod ay kawalan ng katiyakan sa iyong kaligtasan. Yan. Ang sabi ng Hebrew chapter 5, verse 8. Hebrew chapter 5, verse 8. Kahit na siya'y anak ng Diyos na natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Sabi ng Biblia, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Pagtitiis. Diba? Bakit kailangan ng pagtitiis? Kasi, ang paglalarawan nga ng Panginoong Hesus diyan, para kang pumapasok sa makipot na pintuan. Diba? Hindi komportable rito, hindi siya yung bagay. Mayroong iba, alam niyo yun, pinipili yung simbahan na may aircon, yung simbahan na pero hindi titingnan yung aral, yung teaching, tinitingnan yung comfort as a Christian. Diba merong ganon? So, pagka walang hirap, walang struggle sa pagsunod, siguro questionin natin yun. Talaga bang nakapasok ka sa makipot na pintuan? Diba? Talaga bang nakapasok tayo sa makipot na pintuan? Ang sabi ng Biblia, si Kristo nga, natutunan niya na ang tunay na diwa ng pagsunod ay sa pamamagitan ng pagtiis. Okay? Bakit? Kasi
maglalakbay ka sa loob eh. Pumasok ka sa makipot na pintuan, maglalakbay ka ron. Di ba? Ano ba yung pinaglalakbay natin? Ano ba yung gusto mong marating? Ang sabi ng Biblia sa John 12:26, ang sino mang gustong maglingkod sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay dapat sumunod sa akin. Kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. So see, ang sabi ng Lord, kung nasaan siya, dapat nandun din tayo. Eh nasaan ba ang Panginoon ngayon? Di ba nandun siya sa langit ngayon? Eh di, sa makatuwid, ang gusto ng Diyos, kung nasaan siya, naroon din tayo. Gusto na ba natin pumunta dun ngayon? Di ba? O, marahil sasabihin natin na gano'n. Pero bago ka makapunta doon, kailangan susundan mo yung mga dinaanan ng Panginoon. Ang ibig lang nung sabihin, yung footprints ng Panginoong Hesus, lakaran mo din. Yung kanyang pinuntahan, pupuntahan din natin. Ang sabi ng Biblia, sa Hebrew 13, verse 13. 13:13 ng Hebrew. Ayan. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Ayun. Sabi ng Biblia, pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din tayo ng mga bagay na kanyang tiniis. Ganun ang totoong pagsunod sa Diyos. Hindi siya convenient sa atin. May titiisin ka. At yung tiisin na yun yung mga sufferings na ikinasuffer din ng Panginoon na maaari nating pagdaanan. Which is, sa atin, dahil alam natin ang katotohanan, willing tayong pagdaanan dahil gusto mong marating kung nasan siya. Amen? So, ganun ang totoong pagsunod sa Lord. Gusto natin talaga maligtas, sumunod tayo sa Kanya. So, kung magre-recap tayo sa lahat ng ating mga naging puntos, okay, bakit tayo kailangang maligtas? Dahil ang Diyos ay hinuhold niya yung Kanyang puot. Okay? Kung hindi tayo magiging marapat sa Kanya, mararanasan natin yung puot ng Diyos. Okay? Yung pangalawang punto natin, paano tayo tiyak na maliligtas? Kailangan mag-ugali tayo ng nararapat sa bahay ng Diyos. Okay? Siyempre makikita natin yan sa gospel teaching. Paano tayo tiyak na maliligtas? Yung pangatlong punto natin, maging tunay tayong anak ng Diyos. Okay? So maging tunay tayong anak ng Diyos. At ang huli is paano tayo tiyak na maliligtas? Sumunod tayo kay Kristo. At ang pagsunod kay Kristo ay kung ano yung kanyang dinaanan, yun din yung ating dadaanan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa John 12:26, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Saan pa siya dumaan? Dumaan siya sa labas ng kampo. Meron siyang tiniis doon. Ang sabi ng Biblia, punta rin tayo doon at magtiis ng kanyang mga tiniis. Pinasan niya yung kanyang krus, pasanin din natin yung ating mga krus. Di ba? Tinanggap niya yung pag-alipusta ng mga tao, tanggapin din natin yung pag-alipusta sa atin. Di ba? Maraming taong gusto siyang itakwil, ipapatay, pwede nating maranasan yon. Tanggapin din natin. Yun ay parte ng pagsunod natin sa Diyos. Okay? So tumayo po tayo lahat.